Isang magandang hapon po ang ipinapabot namin sa lahat ng aming mga kababayan. Kamusta na po kayo? Sa oras pong ito ay muli humabalik ang inyong mga lingkod. Ako po si Ponch. At Glenn, Para po sa programang Bayan at Biblia. Sa pagkakataon pong ito ay tatalakayin po natin ang may kinalaman po rito sa isa sa mga heading ito, headline ng Manila Bulletin. Ang sabi rito ay, Cooperate or Perish. UN Chief tells all nations. Ano ba ang pinag-uusapan dito, partner? At anong ibig sabihin ito? Ito ay tungkol pa rin sa problema ng climate change, partner. Aha. Sa ngayon kasi, November 8, 7 and 8, nagkaroon ng COP27. Ito yung Conference of Parties. Ika-27th edition na. Okay. At ginaganap ngayon sa isang Red Sea Resort sa Egypt. At ngayon pinag-uusapan pa rin ng mga heads of governments, mga heads of states, kung anong dapat gawin at kailangan pa bigyan ng pansin para itong problema ng climate change ay mapabagal o maitigil. Alam naman natin na ang ating mundo, partner, Oo. ang dagat ay umiinit ng umiinit. Dahil sa pinoproduce nating greenhouse, no, ay natatakpan, lalong umiinit ang temperatura sa mundong ito. At dahil sa pag-init ng temperature sa mundo, nagkakaroon pa tayo ng mas madalas at mas matinding mga pagbabago sa klima. Katulad madalas at mas matinding mga bagyo, mga cyclone, mga tornadoes. At natutunaw yung mga yellow partner sa may mga iceberg sa lugar ng mga North Pole, South Pole. At yung may mga snow-capped mountains na Himalayas, nababawasan na yung ice nila. Ibig sabihin, nababawasan yung water supply na dumadaloy sa Asia. Kaya ito ay isang matinding problema. Dahil tayo lahat ay apektado dito. Pati ang production natin, partner, ng pagkain, affected yan. Mas matitindi ang famine at drought. Tapos yung iba naman, makukulang sa tubig. Tayo, sagana tayo sa tubig dito. Pero, ang bansang Pilipinas, partner, ay kokonti lang naman ang ating pinoproduce na greenhouse sa ating mga fossil fuels, sa mga sasakyan, sa mga coal. Pero tayong isa sa mga vulnerable countries. Dahil paligid tayo, isa lang tayo eh. Maraming low-lying islands, areas sa Pilipinas ay malulubog o lulubog dahil sa pagtaas ng tubig. Kasi natutunaw ng mga yelo eh. At yung, alam mo naman, dinadaanan tayo lagi ng bagyo dito. Titindi pa yan. Kaya meron silang mga goals dyan sa COP27. May tinatatag sila mga goals yan na dapat mabawasan ng gatong centigrade ang temperatura ng mundo at a certain period of time. I think they're going for a 1.5 degrees Celsius decrease at a certain point in time. Ibig sabihin, lahat tayo makikisa. Lalo na yung mga bansa, partner, na maraming binubuga na usok sa langit. Ayun. Yung mga bansang dependent pa rin sa ang energy nila sa coal. Dependent pa rin ang mga sakyan nila sa fossil fuel. At yung mga bansang maraming mga baka at mga kambing, nagpo-produce din yan ng methane gas. So, ang mundo natin, partner, maraming problema. Maraming problema. Pero ang magagawa mo at magagawa ko, in our own small way, we need to produce. Yung carbon footprint natin, the less we use electricity, the better. The less we use diesel gas, our cars, the better. Kaya ibang bansa, shifting to battery-operated electric vehicle na. Hopefully, we can do that. Pero dumadami ang populasyon ng mundo. So, the demand for energy is high. It's high. Pero in our own small way, everyone should do everything to reduce our carbon footprint. Kaya the less we throw things, the less we buy things, the better. Kasi if we buy and buy and buy things, produce sila ng produce, anong ginagamit nila?
manufacture ng maraming manufacture, they use energy. Karamihan ng planta naman sa mundo coal-fired pa rin Kahit yung mga electricity natin, karamihan dyan lalo ng Pilipinas, ayaw natin mag-shift sa nuclear power plant para mag-produce ng electricity. So, anong ginagawa natin? Bumibili tayo ng coal, bumibili tayo ng fossil fuel, bunker fuel, to generate electricity. Kahit sabihin mo may mga solar power na tayo, partner. Mayroon tayong mga wind power. The base energy requirement of our Philippines is still dependent on coal and bunker fuel. Lahat yan nagpo-produce ng greenhouse. Pero maliit na yan, partner. Pero kahit maliit ang ating binugawa, vulnerable tayo. Kaya tayo mga 110 million Filipinos, we should encourage the countries that produce a lot of greenhouse to reduce their carbon emission. At tayong 110 million Filipinos nandito, ay mag-produce tayo ng mga alternative sources of energy na hindi nag-produce ng greenhouse. At in our own small way, by decreasing consumption, nakakatulong din tayo. Alam mo, partner, yung pag-shift sa vegan o vegetarian diet, nakakatulong din yun Kasi pagkain ka ng kain ng karne, yung karne yan, umuutot yan Bawat utot ng mga hayop dyan, ng baka, kambing, ay nagpo-produce ng methane gas. So, in our own small way, gumawa tayo ng paraan para ang personal carbon footprint natin ay maliit. We are not just citizens of the Philippines. We are citizens of this planet. Kaya partner, alagaan natin itong planet na to. Wala tayong planet B na pwedeng lipatan natin. Ikaw, ano sa tingin mo kung ikaw ang anong gagawin mo? Saan? Para makatulong ka? Yung bang pagtatanim ng halaman, Yeah, mga kahoy. we plant, no? Kasi they produce oxygen, no? Magtanim tayo kung saan. Yung may mga lupa dyan, itanim. Tapos yung pagdating ng araw, sana pwede tayo mag-shift sa electric vehicle, no? Na battery na. Tahimik na yan at hindi pa bumubuga ng... Of course, mayroong downside din yon. Pero at least it's worth. And I hope na I can encourage the government to shift also to nuclear power, nuclear energy. Ang magagawa ko ay kalampagin ng government natin para mag-shift tayo sa alternative sources of energy like solar, wind, others. Meron tayong hydroelectric, meron tayong geothermal. Kalampagin natin para mag-shift din tayo sa nuclear energy. At less waste. At kung may sasakyan ako, magpa-public transport na rin ako. Sasakay ako sa mga train. Kasi they don't produce a lot. Kung bus ka sasakay, personal car mo, isa ka lang nakasakay, you're producing a lot of gas. Kung sumakay ka sa bus, although hindi naman maganda air quality sa loob ng mga buses natin, lalo yung city buses, ay still, marami kayo nakasakay doon. No? Pero paano napansin mo noong mag-lockdown, no? Ilang araw, ilang linggo na walang tumatakbo masyadong sakyan? Ang linis ng panahon. Linis, makikita mo ang Sierra Madre. Oo, kita-kita. Sa Baysa, nakitang-kita ko Sierra Madre. Malinaw, nakikita ko Araya. Dito sa taas na to, pag nasa taas ng Benidorm, malinis, no? kita namin ang bulubundukin. Sana nga maayos natin yon yung mga buga ng ating mga sakyan, yung buga ng ating mga power actors, power generators, para mabawasan ang sarili nating carbon footprint. Well, hindi natin makakontrol ang ibang bansa. Kaya itong COP, Conference of Parties 27, sila ay mga bansa na nagsiset din sila ng goal. Ang bansa nila ay babawasan ang emissions ng gases. Baka paano magkaroon dyan ng isang araw na walang tatakbong sasakyan. One day rest. Oo nga. Posible, kung sinusunod natin ang banal na kasulatan ng partner na on the 7th day, rest. Di, at least for one day, nakapahinga ang nature, no? Nakapahinga. Bawas ang usok. Ang balita ko, meron daw silang gagawin dyan parang 10 utos 10 utos na pa. 10 utos ng climate change. Okay. Parang ganun Pag hindi naayos to partner, countries or governments will try to once again have mandatory rules. Dahil kung hindi sumusunod ng tao, kasi parami ng tao, malapit na tayo maging 8 billion people. The more people, the more demand, the more output sa mga emissions. Kaya ang maging pepersahin na ng gobyerno Kaya sometimes our religious liberty or our religious liberties may be at risk pag lalong lumalala pa ang problema ng mundo natin. That's the only way.
governments will impose more control para maabot nila yung kanilang mga gustong maabot na mga goals. Pero partner, ikaw at ako, at ikaw kaibigan, we can all work together to reduce our personal carbon footprint. Yan lang, partner. Okay, maraming salamat. Pero alam mo ba, partner, ang sinasabi ng Biblia? Ano yung partner? Well, ang term na ginagamit ng, syempre, ng ating mga leaders ay, ito ay climate change, no? At nagbabakasakali sila na makontrol ito upang hindi magkaroon ng mas matindi pang damage ang mundo. Pero may binabanggit din, partner, sa banal na kasulatan na nung minsan kausap ni Jesus sa mga disipulo ay nagtanong sila. Kasi binanggit ni Jesus na darating siya eh. I'm coming back again. Yung tatawag nilang second advent o second coming of Jesus. So nagtatanong sila ngayon sa ayon dito sa 24:3 ng Matthew. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately tell us, they said, "When will this happen and what will be the sign of your coming and the end of age?" Ayan. So kung paano ang kumbaga climate change ang tingin ng mundo o tingin ng ating mga leaders na ito ay basta climate change lang, well, para sa banal na kasulatan ay pwede itong tawagin nating signs of the times. Oo. Ito ay mga palatandaan na tayo ay nasa huling panahon na. Sabi nga dito, end of age. Yes. Yes, and after nun, Jesus is coming back again. Oh. Ito ang sabi rito, pansinin mo ha. And Jesus answered, "Watch out that no one deceives you." Yan. "For many will come in my name claiming I am the Christ and will deceive many. You will hear wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed." Ayan. So kahit pala makaring tayo ng mga gerang ito, huwag tayong maalarma. Huwag tayong mawawalan ng tinatawag nating kalakasan o alam mo yun, pag na-alarma ka, parang nagpapanik ka eh. Kumbaga, kalmado lang tayo. Ang sabi rito, such things must happen, but the end is still to come. Not yet, no? Ayan, sabi rito, such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. And there will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Pasimula pa lang. Pasimula pa lang yan. So, para sa banal na kasulatan, itong mga climate changes na to, na nakaka-apekto sa buhay ng tao, nakaka-apekto sa ekonomiya, nakaka-apekto sa, sabihin natin, sa planting and harvesting. Sabi nga rito, magkakaroon ng famines eh. So, at magkakaroon pa ng mga earthquakes, lahat yan. At nainiwala ako, kasama na rito yung sinasabi mo kanina, yung maraming pagbaksak ng tubig ng ulan, iba namang lugar natutuyo ang mga lupa, iba naman lugar natutunaw ang mga yelo, iba naman wala nang masunaw, naubos na. Ayan, lahat pong ito ay nainiwala ko ay signs of the times. Dugtong-dugtong yes, yan, dugtong-dugtong na yan eh. Dugtong-dugtong na. Pero alam niyo ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung sakaling dumating ang mga kumbaga pagkakataong ito, ang mga karanasang ito po ay pasimula pa lamang ng pasimula. Grabe. The beginning of birth pains. Grabe, no? Partner, iba nang ako, the best is yet to come. Sabi naman dyan, the worst is yet to come. Grabe, no? Bilang maulitin ko, ha? Ang sabi rito, all these are the beginning of birth pains. The beginning of sorrows pa nga sa Yung iba, beginning of sorrows. Ang gusto ko lang rito, but see to it that you are not alarmed. Ayan. Yung iba ritong na translation, you are not disturbed. Tayo nakakaalam. Oo. Parang birth pains, di ba pag manganganak partner isang misis, alam mo naman magkakaroon siya ng birth pains. Pero alam mo naman, titigil din yun at manganganak. Lilipas din. Ano? Lilipas din yan, ano? Ang importante, yung manganganak na nanay, nakahanda siya sa delivery. Nakahanda siya sa pwedeng anumang mangyari. Naalala ko tuloy yung kay Mrs. Yung birth pain siya kasi yung unang anak namin 7 months siyang naka-bed rest Hirap na na. Kasi may placenta breva totalis Kay Prince ay 9 months yun. 9 months din? Oo, bed rest yun. Nasa higaan lang. Mga special, kaya nga, minomonitor, binabantayan. Kasi pag hindi mo minomonitor, binantayan, maalarma ka. Sobra-sobra ang takot mo. Kasi baka maapektuhan, ang babae, maapektuhan ng baby.
Kaya sabi dito, kung sakaling dumating man ang mga bagay na ito, huwag tayong maalarma. Ang importante ay, kumbaga, umugnay tayo sa ating Panginoon Amen. Diyos. Matindi pa nga mangyari dito ang sabi, there will be famines and earthquakes in various places. So, lahat ng naranasan natin yan. Pang buong mundo yan. Ang buong mundo, Palawan. Kahit saan ka pumunta. Kaso pa na, Palawan daw, walang earthquake. Ito ba yun? Tumataas naman, di ba? Climate change, taas ng tubig. Tubig naman, posible. Dinadaanan rin ng bagyo Dadaan na rin ang bagyo, no? Kasi may pagbabago nga eh. Tapos, aagawin ng ibang bansa. Ayun ang matindi dyan, no? Tapos magkakaroon ng tagutom. Kaya there's no safe place in the world. Ayan, ang pinaka-safe place na po natin, mga minamahal na kapatid, ay ang ating relasyon sa Diyos. Safe in the arms of Yes, Jesus. safe in the arms of Jesus. Ano po? Sabi pa rito ay ganito. Ito, time will come, then you will be handed over to the persecuted and put to death. Okay, tamo. Yun pa, ang mas Bagat yan, no? You will be Nakakatakot, hated. You will be hated by all nations because of me. hindi lang ang mundo ang troubled, will be troubled, but also the followers of God. Yes, the followers of God. They will be persecuted. Yes, at that time, many will turn away from the faith. Yun ang mabigat dito, partner. Many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Ayun. Because of the increase of wickedness, ito yung nangyayari, no? The love of most will grow cold. Pero ito ang sabi rito, no? But he who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached into the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Grabe, no? Grabe, kaya partner, tama ka eh. The worst is yet to come. Okay? The worst yet to come. But after the worst, Ayan. the second coming. Yes, ha? Kaya ang panawagan dyan, manatili. Manatili tayo, ano po? Manatili tayo sa pananampalataya. Mag-preach ng gospel. Yes, at wag tayo, partner, ha? Ang mabigat dito, itong mabigat dito eh. At that time, many will turn away from the faith. Yung mga nating kapatid o nagsasabing kapatid natin sa pananampalataya. Titiwalag sila, no? And will betray. Alis. Uy. Betray, magkakaroon ng Oo. betrayal dito, saka hating each other. Matindi rito. At ang mabigat pa rito, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Manlalamig ang pananampalataya. Manlalamig ang pag-ibig. Grabe, no? Before the best will come, we will pass through the worst period of Earth's history. Kaya Baka kasama na ito nangyayari sa mundo. Ay, kasama na talaga to, partner. Kahit high-tech na, pero things are becoming worse. No? Marami partner na sa mga oras na to ay tumalikod na sa pananampalataya. Yun ang nakakalungkot. Tumalikod na sa Diyos. Dahil sa mga, ito nga sabi, dahil sa increase of wickedness, syempre naapektuhan ka, ay hindi ka na nagtiwala sa Diyos. Lumamig ang pananampalataya. Nanlamig ng pananampalataya mo. Kaya nga mga minamahal na kapatid, ano po kung sakaling mangyari po ang lahat ng bagay na ito, ay panghawakan na lang po natin ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Ano po? Nang sabi dito ay manatili tayo sa ating pananampalataya, tumayo tayong matatag. Amen. Ang sabi niya ay, he who stands firm to the end will be saved. At syempre, habang ito po yung nangyari, hindi natin pwedeng kalimutan ang pangaral ng Ebanghelyo. Ayan. Wow. And the end will come. Ayan. Grabe. Ano And po? that's the best. Yes. Sa mga minamahal na mga kapatid, anumang uri ng karanasan meron po kayo ngayon. Kung sa mga oras na to ay apektado ka na. Kasi panay, ibang mga kapatiran natin, mga Kristiyano, pinapersecute na sila sa ibang bansa. Oo. Kalungkot. Tortured for Christ nga sila Tortured for Christ. Suffering for Christ. Hindi pinag-uusapan kung anong denomination or sect. Kausap ko nga yung isang missionary. Pag ikaw na sa ibang bansa, hindi pinag-uusapan dyan kung ikaw ay you belong to this denomination or not. Ang pinag-uusapan dyan, you're classified or you are recognized as a Christian. Ito, follower to ni Jesus. Follower to ni God. Ganun lang. And nakakaranas sila partner ng suffering at persecution. So, kung naman po, mga minamahal kaibigan, ang magaganap pa sa ating mundo, dahil po sa, sabihin natin, ito ay climate change. So, pag sinabing climate, partner, wala ko, hindi lang to physical na climate change kundi klima ng ating buhay. Social climate, Yes, political climate. Yes, ang dami, di ba? Spiritual nga, binanggit, no? Spiritual climate. Yun ang mga climate change, no? Kita mo, spiritualidad na bago. Ang physical na mundo na babago dahil sa earthquake and famine. Kasamaan. Kasamaan, di ba? So, ang tawag yan
ano tawag daw, moral, ano yun, climate Moral change? climate. Yeah, morality, no? So, ang dami po mga minamahal na kaibigan. Ang pakisuyo po sa atin, ang admonition, encouragement po ng Biblia, don't panic. Don't be alarmed. Paano? Siyempre, inawit pa kayo na, safe in the arms of Jesus. So, manalangin po tayo, mga minamahal na kapatid. Dahilan Diyos, maraming salamat po. Sapagkat sa kabila po ng mga pangyayari sa aming mundo, hindi kayang kontrolin sapagkat ito po ay nasa tala, nasa banal na kasulatan. Panginoon Diyos, tulungan niyo po kami na huwag mabagabag. Huwag po kaming maalarma, madistorbo. Bagkus ay tulungan niyo po kami na maging matatag po sa aming pananampalataya. Yes, Lord. Huwag nawa, Panginoon, kami mapasama doon sa manghihina ang kalooban at lalayo po sa inyo. Manlulupaypay sa pananampalataya at manlulupaypay sa pag-ibig. Lord God, please, patatagin niyo po ang pananampalataya namin. Yes, Lord. Please. Gawin niyo po, Panginoon, kaming team sa aming pananampalataya na sa kabila ng mga pangyayari pong ito, ay patuloy po kami nagbabahagi na yung salita. Yes. Nangaral po kami ng Ebanghelyo. Basbasan niyo, Panginoon Diyos, ang bayan at Biblia. Yes, Kung hindi man kami nakakapangaral na publiko ng face-to-face, Panginoon Diyos, naway basbasan niyo po ang programa namin sa YouTube. Maraming mga tao ang makaalam po tungkol sa inyo. O, Panginoon Diyos, basbasan niyo po ang aming bansa. Basbasan niyo po ang aming presidente, ang lahat po Yes, ng Lord. literatura. At nawa, Panginoon Diyos, iingatan niyo po kaming lahat. Saan man kami magpunta at saan man kami makarating, O Panginoon Diyos. Lalo na ang aming pong pananampalataya at kalusugan. O dinggin niyo po ang panalangin namin. Maraming salamat po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Partner, baka gustong bumati. Well, maraming salamat kaibigan sa iyong patuloy na pagsubaybay sa programang Bayan at Biblia. Sa iyong panunood, please press like and subscribe and share this with your friends and family. At panoorin niyo po ang buong episode na ito. At kung meron kayong katanungan o ay dadagdag pa, you can write on the comment section. Salamat sa aking family for their continuous support and thank you very much to Travel Light Ministries for their continuing support. God bless you. Yes. Thank you, partner. Salamat po sa aking pamilya sa patuloy na pagsuporta at panalangin. Ano po? Kilala niyo po ang inyong mga sarili, pamilya ko rito at sa ibang bansa, saan man kayo nandoon, ay lagi po namin kayong idinadalangin. Salamat din po sa aming mga major sponsors na hindi ko na po binabanggit ang kanilang mga pangalan. Nawa ang basbas po ng Diyos ang sumainyo at naway kayo ay patuloy na samahan ng Panginoon sa lahat ng inyong mga businesses at Yes. mga transactions. At syempre, pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Amen. Sa mga minamahal na kaibigan, nawa ang pag-iingat ng Diyos ang sumainyo. Manatili kayong matatag at manatili kayong nakugnay sa ating Panginoong Diyos na siyang may hawak po ng lahat ng ating buhay. Ito po ang inyong mga lingkod. Ako po si Ponch. At Glenn, Para po sa programang Bayan at Biblia.